Vic Rodriguez at Basti Duterte nagsalita na galit na sa sitwasyon ni FPRRD. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Ngayon araw nga ay nagsalita na si Mayor Basti Duterte patungkol sa illegal na paghuli kay PRRD. Aniya ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paraan kung saan siya ay kinuha ng ICC sa pamamagitan ng Interpol at PNP. Sa ilalim ng pamumuno ni Major General Nicolas Torre ay naglalantad ng malalang mga alalahanin tungkol sa due process at panuntunan ng batas. Ang kakulangan ng transparensya at ang malinaw na paglabag sa mga itinatag na mga protocol ng batas ay nagtatag ng isang mapanganib na halimbawa. Kung ito ay magagawa sa isang dating Pangulo ng Republika, ano pang proteksyon ang natitira para sa mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas? Ang mga aksyon tulad nito ay lumilikha ng takot at kawalan ng katiyakan na nagpapakilos sa mga pundasyon ng hustisya na dapat ipatupad ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay dumaraan sa mahirap at hindi tiyak na mga panahon. Ang konstitusyon, ang pundasyon ng ating demokrasya ay naipakita sa mga autoridad na dapat ipatupad ito. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay dumaraan sa mahirap at hindi tiyak na mga panahon. Ang konstitusyon, sa halip na tiyakin ang proteksyon ng mga tao, ang kapangyarihan ay tila ginagamit upang patahimikin at takutin ang mga nakikitang mga kaaway ng politika. Ngayon, meron kaming na-verify na information na may mga search warrant na inisyu na nagtutugma sa tirahan ng aking ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama ang mga tahanan ng aking mga kapatid at ako. Ang malinaw na pagkilos na ito sa paglabag sa ating mga pribadong puwang ay naglalantad ng malalang mga alalahanin tungkol sa intensyon sa likod ng aksyong ito. Ang PNP Pro 11 ay tumanggi rito, ngunit pagkatapos ng kanilang mga salungat na mga pahayag tungkol sa sitwasyon ni PRRD, ang publiko ay may karapatang magtanong tungkol sa katotohanan. Ano ang kanilang susunod na galaw? Ito ay nagdaragdag lamang sa mga lumalalang mga alalahanin tungkol sa panghaharas at pagpapakundangan. Nakikita ko ang napakalaking suporta ng mga Pilipino na nagtatanggol kay PRRD. Nakikilala ko ang inyong katapangan. Nagpapasalamat ako at kumukuha ako ng lakas sa inyong hindi nawawalang pagtatanggol. Ngayon pa kailanman, hindi ako magpapatahimik. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-atake sa aking pamilya. Ito ay tungkol sa bawat Pilipino na nagpapahalaga sa hustisya at patas na pagtrato. Samantala halos maiyak naman ang lahat sa sitwasyon ni Tatay Digong matapos itong magsalita sa harap ng mga judges ng ICC. Dito ay hindi mabanggit na maayos ni PRRD ang kanyang mga binibigkas na salita. Sensyales umano na mayroong nararamdaman si PRRD. Ngayon ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Nagbunyi, sana ho, huwag kayong makaranas, huwag kayong sumailalim sa anumang uri ng injustisya sa inyong tanang buhay. Ganon din ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kakalungkot lang, kita naman natin yung mga miyembro ng mga contingent ng pulis. Ako personally, nakita ko, ang dami rin doon na miyembro ng mga kasundaluhan. Hindi sila sang-ayon eh. Mubulong, hindi sila sang-ayon, balit wala silang gawa. So, what can you do? Just pray for the safe return of Tatay Digong very, very soon. Just pray for our country and just pray for us Filipinos and for our collective future. Titing ko, ang bilin no, ni Mayor Basti sa inyo, hindi ko alam kung nakapag-live siya recently, but I'd just like to convey yung kanya pong mensahe, magpakatatag po ang sambayan ng Pilipino. Papasalamat siya sa lahat. At sabi nga niya, ang buhay talaga, makikita mo kung sino ang makakasama mo pagka talagang down na down ka o ang iyong pamilya. At kayong Pilipino, nararamdaman niya, alam niya, kasama niya ho kayo, kasama kayo ni Tatay Digong, kasama kayo ng pamilya Duterte. And again, in his own words, that his father, he is a good man, not because he is, the Tatay Digong is his father, but because he is a good man. At very powerful yung naging sentimiento at pahayag ni Mayor Basti. Ang gusto ko lang talaga
makita ang tatay ko na buhay. And I hope he will be given that opportunity. Pinaka-special sana kung dito mangyayari yan. But I think for the interim and for the immediate, sana mabigyan ng daan at makapunta rin si Mayor Baste at makasama niya at makita niyang buhay ang kanyang ama. Yun nga ho, yung mga nagbubunyi, hanggang ngayon siguro ay nagbubunyi, sana ho ay hindi kayo maging biktima ng ganoong uri o higit pa o kahit na anong uri ng inustisya sa inyong tanang buhay. Sana ho hindi ninyo maranasan o kung sino man ang miyembro ng inyong pamilya. Tayo naman mga Pilipino, patuloy po tayo na lumaban. Mag-ingay po tayo, ipaalam natin sa buong mundo na dito sa bahagi ito ng mundo, merong isang Pilipino na ang ngalan ay Rodrigo Roa Duterte na handang lumaban at magbuwis ng kanyang buhay para sa ating mga Pilipino. May isang leader na Pilipino, leader ng Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Tatay Digong Duterte na hanggang sa dulo kapalit na ang kanyang kalayaan, pakapati ang kanyang buhay, hindi niya isinubo ang kanyang mga pulis at sundalo sa anumang kasong ibinibintang sa kanya at sa kanila. Malinaw yan sa kanyang naging mensahe kung sa stopover niya dyan sa Dubai. Kung anuman ang ibinibintang, kanya yun. Kanya yun, walang iba, haharapin niya yun. And again, as I have relayed and shared with Ted Filon in his program early this morning, walang pag-aalinlangan sa puso, sa isip, sa diwa ni Tatay Digong na harapin ang warrant of arrest. Alam niya na po yan bago pa man siya bumalik sa Pilipinas, but there was never a moment na inisip niyang hindi umuwi o to extend his stay in Hong Kong or to seek refuge somewhere else. Wala. Buong loob niyang ay hinarap at haharapin kung anuman ang warrant of arrest na yan. Ang pagkakaiba lang, hindi nga po dito sa Pilipinas gagawin yung sanang paglilitis. Siya po ay ibinigay sa kamay ng mga banyagang maestrado, ng banyagang korte. What are we suggesting here to the rest of the world? That our prosecution, our prosecutors, our criminal justice system is not working? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction? Ulitin ko matigas na posisyon na po ito ng defense team ni Pangulong Duterte. Bukas po ang mga korte At sinabi rin kanina doon sa programa ni Ted Filon, ni DJ Chacha, na sa kanilang nakapanayam before me, ay meron na rin daw at nalalapit ng matapos yung isang investigation at magsasampa na rin ng kaso dito sa local courts laban kay Pangulong Duterte. That being said, it's an acknowledgement that our investigation, criminal investigation, and our prosecution office, as well as the courts, are working. They're all working, they're all functioning. Bakit hindi mo muna inantay matapos yung sinabi niyong malapit ng matapos na investigation? Na sinasabi niyong malapit na magsampa ng kaso? Hindi ba't dapat yung local cases and local jurisdiction takes precedence over the jurisdiction of any foreign court or entity? Kasi nga ho, yun yung sinasabi nila. Meron na raw pong malapit na matapos na investigation at malapit na rin siyang makasuhan dito sa atin. Gano'n naman pala, bakit minadali at pinaspas? Yung pagsilbi ng warrant, okay na yon kung may warrant, pero dapat pinanatili siya dito sa Pilipinas. Dahil hindi naman po obligadong Pilipinas ibigay mo sa kamay ng banyagang jurisdiction or korte yung nasasakdal sa kung saan mang korteng banyaga. Bukas po nga yung ating korte. At sila na rin, they're contradicting their own positions. Sinasabi nila doon sa interview kanina
na naging panayam ay nagbigay na raw ng payag na malapit na makumpleto yung preliminary investigation at magsasampa na raw ho ng kaso sa korte dito sa lokal. That being the case, ba't di pa natin inuntay? Bakit hindi yun ang nag-issue ng warrant at doon na lang sana dinidinig kung ano man ang didinggin dyan sa The Hague. And incidentally, ay mamaya nga raw po ay sisimulan yung unang pagharap ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague, 9 p.m. Philippine time. So, pagdasal po natin, yung may oras yung magkapagsimba mamaya, sana ho, ay maisama ninyo ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang sambayan ng Pilipino, si Pangulong Duterte, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang pamilya, na sana ho ay maging matatag sila sa dinadaan napakaseryoso at napakalalang pagsubok na kagaya ng nangyayari po ngayon. At sa inyo pong lahat, thank you yung mga nagpaabot ng pangangamusta. Okay po ako, napuno lang po tayo ng so many legal matters now with what happened last Tuesday as part of President Duterte's local defense team. At yan po, ang dami kaming pagpupulong, madaming pag-aaral. Yung hindi ko po mapupuntahan muna na kampanya, yung hindi ko po ma-attendan personally, alam kong naunawaan ninyo. And what we are doing now is for our country, not just for President Duterte, but for our country, for our rule of law. Sana ho maintindihan ninyo at pagpasensya ninyo ako. But sana matulungan din ninyo ako, makompensate ninyo yung aking absence muna dyan sa campaign trail. But I will be back very, very soon. Unahin ko lamang po itong mga tasking natin being part of President Duterte's legal team. So